Noong sinaunang panahon, ang mundo ay pinamumunuan ng mga Diyos at halimaw. Ngunit ang kalahating Diyos na si Perseus ang tumalo sa halimaw na kilala bilang Kraken at nagligtas sa mundo. Inalok siya ng kanyang ama na si Zeus na mamuno sa tabi niya bilang gantimpala, ngunit tinanggihan ito ni Perseus dahil mas pinili niyang mamuhay bilang tao. Kalaunan, namatay ang asawa ni Perseus, ngunit hindi pa rin ito binago ang kanyang pasya. Patuloy siyang namumuhay bilang isang simpleng mangingisda at inaalagaan ng mabuti ang kanyang anak na si Helios. Isang gabi, binisita siya ni Zeus upang magdala ng masamang balita. Nawawala ng kapangyarihan ang mga Diyos dahil hindi na nagdarasal ang sangkatauhan. Ibig sabihin nito, hindi na nila kayang pigilan ang mga demonyo sa loob ng mga tarangkahan ng Tartarus, at sa lalong madaling panahon ay maaaring makatakas si Kronos, ang napakalaking titan at ama ng lahat ng Diyos, at magdala ng kapahamakan sa mundo. Gusto ni Zeus na tulungan sila ni Perseus, ngunit tumanggi si Perseus dahil ang prioridad niya ay ang kanyang anak at sa tingin niya ay wala rin siyang sapat na lakas para makagawa ng malaking pagbabago. Pag-alis ni Zeus, natulog si Perseus at nagsimulang bangungutin tungkol kay Kronos na inaatake ang kanyang nayon at muntik nang mapatay ang kanyang anak. Samantala, nakipagkita si Zeus sa kanyang kapatid na si Poseidon at sa kanyang anak na si Ares, na hindi masaya nang marinig na hindi sasama si Perseus at itinuturing siyang iresponsable. Naglakbay sila patungong Tartarus upang ayusin ang mga pader, at doon nila nakasalubong si Hades, na patuloy na kinamumuhian ang kanyang mga kapatid na sina Zeus at Poseidon dahil ipinatapon nila siya sa ilalim ng mundo. Dahil dito, nagpasya si Hades na ipagkanulo ang kanyang pamilya at umatake sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga bolang apoy at mga halimaw. Nagsimula ang isang mabangis na labanan, ngunit dahil mahina na ang mga Diyos, hindi sila makalaban ng buong lakas at malubhang nasugatan si Poseidon. Nabaling ang atensyon ni Zeus sa pagkatalo ng kanyang kapatid, at sinamantala ito ni Ares upang patumbahin si Zeus at kumampi kay Hades. Pagkatapos, ninakaw ni Ares ang kulog ni Zeus upang maging mas makapangyarihan. Sa sandaling iyon, maraming chimera ang umakyat mula sa ilalim ng mundo upang umatake sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Nakita ni Perseus na may isang lumapag sa kanyang nayon at dali-dali siyang bumalik upang kunin ang kanyang espada at ipagtanggol ang kanyang tahanan. Nagtipon ang mga taga-nayon sa paligid ng bunganga na iniwan ng halimaw, ngunit di nagtagal ay bumalik ang chimera at nagdulot ng takot sa lahat. Nagsimula ang isang habulan sa buong nayon habang sinisikap ni Perseus na labanan ang halimaw at bantayan ang kanyang anak. Tuwing humihinga ng apoy ang chimera, ginagamit ni Perseus ang anumang mahawakan niya bilang panangga, at kapag nakalapit siya, sinasaksak niya ang anumang bahagi ng halimaw na maaabot niya. Nauwi siya sa pagkakatumba sa lupa, ngunit nang muntik ng patayin ng chimera si Helios, nag-ipon ng lakas si Perseus at inakit ang atensyon ng halimaw sa kanya, dahilan upang ito'y mabalot sa maraming kadena. Tumakbo palayo ang halimaw at kinaladkad si Perseus, at nang makalabas na sila ng nayon, hinawakan ni Perseus ang mga kadena at nilinlang ang nilalang na huminga ng apoy, kaya't nasunog ng chimera ang sarili nito. Pagkatapos, humingi si Perseus ng tulong sa isang manggagamot para gamutin ang kanyang mga sugat at isinama si Helios patungo sa bundok ng mga Diyos-Diyosan, isang lugar na dati isinasamba ng mga tao ang mga Diyos, ngunit ngayoy wasak na. Natagpuan nila ang estatwa ni Zeus at nagsimulang magdasal, ngunit si Poseidon ang dumating, na halos nakatakas sa huling sandali. Ikinuwento niya kay Perseus ang tungkol sa pagtataksil at nanabihag si Zeus, kaya kailangan ni Perseus na hanapin ang anak ni Poseidon na si Agenor, na kasama ni Reyna Andromeda, at magkasama nilang hahanapin ang bumagsak na Diyos na si Hephaestus, na may hawak ng susi para talunin si Kronos. Pagkatapos, hiniling ni Poseidon kay Perseus na ibigay sa kanyang anak ang kanyang tridente bago siya mamatay. Samantala, iginapos si Zeus upang masipsip ng Tartarus ang kanyang kapangyarihan at gamitin ito para palayain si Kronos. Sinamantala ni Ares ang sandali upang ipaliwanag na galit siya sa kanyang ama dahil palagi nitong pinapaboran si Perseus, na ininsulto ang mga Diyos sa pagpili na mamuhay bilang tao. Ipinangako ni Kronos kina Ares at Hades ang immortalidad kung palalayain nila siya, ngunit iniisip ni Zeus na kasinungalingan lang ito upang mapasama sila sa kanyang panig. Bumalik sa nayon, sa wakas ay tinanggap ni Perseus na kailangan niyang lumaban, kaya nagpaalam siya kay Helios na nagbigay sa kanyang ama ng isang punyal na siya mismo ang gumawa.
Pagkatapos ay tinawag ni Perseus ang kanyang itim na Pegasus na nagdala sa kanya sa mataas na kalangitan. Dahil dito, natagpuan niya ang mga hukbo ni Reyna Andromeda na naghahanda ng lumaban malapit sa pasukan ng ilalim ng mundo. Inatake ng mga mamamana si Perseus nang makita nila siyang lumilipad, ngunit mabilis nilang ibinaba ang kanilang mga sandata nang mapagtanto nilang siya ang bayani na tumalo sa Kraken. Habang lumuluhod ang lahat sa harap niya, muling nagkita sina Perseus at Andromeda at ikinuwento niya ang lahat, kabilang ang katotohanang kailangan nilang tumigil sa pagdarasal kay Ares o kung hindi ay tatawagin nila ang kanyang presensya. Pumayag si Andromeda na tumulong at dinala si Perseus upang makita si Agenor na nakakulong dahil sa pagiging sinungaling at magnanakaw. Ipinaliwanag ni Perseus ang sitwasyon, ngunit tumanggi si Agenor. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa mga Diyos na nag-abandona sa kanya. Gayunman, itinuro ni Perseus na maaari itong magbigay sa kanya ng kalayaan, kaya humingi si Agenor ng isang maharlikang kapatawaran, ginto, at isang bangka kapalit ng kanyang tulong. Pumayag si Andromeda na ibigay ang lahat ng iyon alang-alang sa sangkatauhan. Kalaunan, sa bagong bangka ni Agenor, nalaman ni Andromeda na si Hephaestus ang gumawa ng tridente ni Poseidon, tinidor ni Hades, at kidlat ni Zeus. Kung pagsasamahin ang tatlong iyon, maaari nilang buuin ang Ship ng Triumph, ang sandatang ginamit ng mga Diyos upang talunin si Kronos noong unang pagkakataon. Nakatira si Hephaestus sa isla ng Kaol, na hindi pa kailanman natatagpuan, ngunit nanumpa si Agenor na alam niya kung paano makarating doon. Pumayag si Perseus na palayain siya mula sa kanyang mga tanikala at iniabot sa kanya ang tridente, na agad namang itinanim ni Agenor sa bangka upang gabayan ito patungo sa isla. Nang makarating sila sa Kaol, napagtanto nila ang may mga nakatagong bitag sa lahat ng dako. Gustong manalangin ng mga bantay ni Andromeda kay Ares para sa proteksyon at kinailangan ni Perseus na paalalahanan sila na hindi na nila kakampi si Ares. Sinikap ng grupo na mag-ingat, ngunit nakatapak pa rin si Agenor sa isang kawad at nahuli sa loob ng isang bitag. Habang pinag-uusapan nila kung paano siya palalayain, bigla na lang hinila palayo ang bitag gamit ang mga lubid nito at sinubukan ni Perseus na habulin ito, ngunit isang puno ang ibinato sa kanya. Mabilis itong iniwasan ni Perseus at nabigla siya nang matuklasan na isang Cyclops ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinubukan ng pangkat ni Andromeda na tulungan siya, ngunit may isa pang Cyclops na dumating at nagsimulang patayin ang mga sundalo. Nagtago si Andromeda kasama ang kanyang bantay na si Corina, na nagtangkang manalangin kay Ares at kinailangan ni Andromeda na patahimikin siya. May isang Cyclops na muntik nang makahanap sa kanila, ngunit bigla itong nakarinig ng masakit na sigaw mula sa kasama nito at nagmadaling pumunta roon. Lumalabas na nagawa ni Perseus na saksakin ang Cyclops na sumusunod sa kanya, at sa tulong ng mga sundalo, pinaandar niya ang isa sa mga bitag sa gubat upang pabagsakin ito. Dumating ang ikalawang Cyclops upang umatake at ginamit ni Perseus ang tridente upang ipagtanggol ang sarili, at dahil dito ay lumitaw ang ikatlong Cyclops at pinahinto ang mga kasama nito. Sapagkat ang tridente ang simbolo na ang grupo ay isinugo ng mga Diyos. Napalaya si Agenor at lumuhod ang mga Cyclops kay Perseus bilang tanda ng paggalang. Samantala, sinamantala ni Ares na nakagapos si Zeus at paulit-ulit niya itong sinuntok. Hindi alam ni Ares ang sarili niyang limitasyon, kaya kinailangan siyang pigilan ni Hades bago pa niya masira ang plano. Mabilis na tumanda si Zeus habang ang mga tanikala ay nababalutan ng lava upang sipsipin ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating ang grupo sa lungga ni Hephaestus. Hindi na maayos ang pag-iisip ng matandang Diyos, ngunit nakilala niya si Perseus at sinabi niyang hindi siya